noong 2023. Nagulat ang buong hanay ng pambansang pulisya sa panawagang resignation ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos sa buong senior officials ng PNP na may ranggong colonel pataas. This is a radical move. Kamukha ng sinasabi ko, extraordinary times calls for radical and bold action. This is out of the box. In the same token, kung let's say may matangkap kang resignation, let them retire silently. Ang dahilan, ang pagkakasangkot umano ng ilang opisyal at tauhan nito sa iligal na droga. Naagat ang usapin sa umano'y tangkang pagpupuslit sa bahagi ng 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Santa Cruz, Manila noong October 2022. Ang panawagang resignation ay sinasabing bahagi ng ipinatutupad na internal cleansing ng PNP. Nasa mahigit 900 matataas na opisyal ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation. Sinuri at dumaan ang mga ito sa validation at assessment ng 5-man committee kabilang sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Defense Secretary Gilbert Chodoro. Isinumite sa National Police Commission bago din nila kay President Ferdinand Marcos Jr. Hulyo nang tanggapin ng Pangulo ang courtesy resignation ng 18 sa mahigit 900 opisyal ng PNP na nagsumite ng courtesy resignation. Sana it's an eye-opener to each and every police officer. It's high time that we take our job seriously, and when it comes to dealing with drugs, it's a no-no. We get involved into it, and sana let's take advantage of this as a mode of really coming up with a better image to the Filipinos. Isa pa sa gumimbal sa publiko ay nang matagpuan ng patay ang estudyante ng Adamson University na si John Matthew Salilig. Si Salilig ay biktima ng hazing matapos na sumali sa Tau Gamma Phi Fraternity. Natagpuan ang bangkay nito sa isang madamong lugar sa Imus, Cavite kung saan ibinaon ng mga miyembro ng Tau Gamma. 7 sa mga suspek ang agad na inaresto ng mga pulis. Nagkaroon ng pagdinig sa Senado kaugnay sa pagpatay kay Salilig. Bukod kay Salilig, namatay din sa hazing ang estudyante ng PCCR na si Aldrin Larry Chua. Natagpuan naman ito sa isang abandonadong gusali sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Si Chua ay biktima din ng Tau Gamma Phi Fraternity. 6 sa 14 na suspek ang hawak na ng mga otoridad at nahaharap sa mga kaso. Murder in relation sa Republic Act 11053 ay yung Anti-Hazing Law of 2018 na kung saan ito ay may parusa na habang buhay ng pagkakulong at 3 million pesos na fine. Hindi lamang hazing kundi matinding awayan sa politika ang naitatak sa mga karumal-dumal na insidente ngayong taon. Marso, 10 armadong kalalakihan na pawang mga ex-military ang pumasok at niratrat ang bahay ni Negros Oriental, Ruel Degamo. Bukod sa gobernador, patay din ang 8 iba pa at nasa 17 ang sugatan. 11 sa mga suspek ang naaresto ng mga otoridad. 2 sa mga ito ang nagsabing si dating Congressman Arnolfo Teves ang umano'y mastermind sa krimen. Papangalanan ko na pangalan nito. Ang pangalan ng mastermind, demonyo. Yun ang pangalan niya talaga, demonyo tong taong to. At ipakukulo natin yan. Matapos ang karumal-dumal na pagpaslang, Ni-raid ng CIDG ang bahay at property ng mga Teves kung saan nakuha ang ilang matataas na kalibre ng mga armas. Bagamat patuloy na itinatanggi ang pahayag ng ilang suspect, lumipad si Teves patungo sa ibang bansa at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Nahaharap din ang dating mambabata sa patong-patong na kaso kabilang ang murder. Tapos na po. Nakita na natin, kumbaga sa police, case closed na to.
prosecution na tayo pagkatapos. But we know who masterminded it. Kalaunan ay pinatalsik din si Teves sa House of Representatives dahil sa kanyang matagal na pagliban at pag-abandona sa pagiging mambabatas. Gayon din ang bastos na pag-uugali na ipinakita nito sa kanyang social media. Hindi rin nakaligtas sa mga nangyaring krimen ang ilang mamamahayag. 4 na miyembro ng media ang napatay sa Administrasyong Marcos. Kinabibilangan ito ni Ray Blanco, Percy Lapid, Crescenciano Bonduquin at Juan Humalon. Si Lapid ay pinaslang habang pauwi sa kanyang bahay sa Las Piñas. Isa sa umano'y mastermind sa krimen ay si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Si Bantag ay may warrant of arrest sa kasong murder at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. I challenge General Bantag, if you are really a man, you surrender and face na consequences para malaman natin kung anong katotohanan, hindi yung through social media. Habang pinasok naman at pinagbabaril habang nagpaprograma sa radyo si Humalon. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Naging malaking issue rin ngayong 2023 ang pagkawala ng isang beauty queen sa Batangas na si Catherine Camilon. Sinampahan na ng kasong kidnapping ang pulis na sinasabing sangkot sa krimen na umano'y karelasyon ng biktima. Hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa mga otoridad ang kinaroroonan ng beauty queen. Bago pa matapos ang taon, pinasabugan naman ang loob ng Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University. 4 ang namatay sa pag-atake habang may 45 ang nasugatan. Ayon sa PNP, ang mga suspect ay pawang mga miyembro ng Daula Islamiyah na sina Kadapi Mimbesa alias Engineer na siyang may bitbit na bag at si Arsani Membisa alias Katab Lapitos. Nag-review po tayo ng mga CCTV outside the MSU at nakita po natin yung dalawang POIs na cited po sila ng mga around na 6:27 papunta na po sa MSU Gymnasium. Dapat din nakita din po sila yung dalawang POIs natin ng mga around 7 na papasok na po sa MSU at lahat po yan ay nakita po natin doon po sa mas pina-enhance po natin na CCTV footages. At bago po nangyari yung pagsabog ay nakita po sila itong dalawa nating POIs na papalabas ng MSU at yung isang POI po natin ay it appears na tumawag po siya at ganamit yung cellphone niya that might have triggered po itong pagsabog po at immediately ay umalis po kaagad-agad sila ng MSU pagkatapos po nilang gumamit po ng telepono yung isa sa mga POIs po natin. Isa sa kasabwat ng mga ito ang nahuli na ng militar na nakilalang si Jafar Gamo Sultan alias Jaf Kurot. Nauna nang sinabi ng PNP at militar na posibleng retaliatory attack ng Daula Islamiyah Mauti Group ang motibo sa krimen. Ito'y bunsod ng military operation ng militar sa Datu Hofer kung saan 11 miyembro at sub-commander ng grupo ang namatay. Sa kabila ng mga nangyaring krimen na ito, sinabi ng PNP na mataas pa rin ang trust rating ng pambansang pulisya ngayong taon, kung saan lumabas sa survey na 80% o 8 sa 10 Pilipino ang nagtitiwala pa rin sa mga pulis at sa peace and order situation ng bansa. Ako, si Lea Ilagan, para sa Repaso 2023.